Bagyong Tino, patuloy ang pananalasa sa Palawan. Hinagupit ng Bagyong Tino ang El Nido, Palawan. Malakas na bayo ng ulan at hangin ang kasalukuyang nararanasan ngayon sa El Nido. Habang patuloy na nananalasa ang bagyo ngayong araw, makikita ninyo sa video kung gaano kalakas ang hangin. Kasalukuyang nakataas sa signal number 4 ang naturang lugar dulot ng Bagyong Tino. Naramdaman din ang bagsik ng Bagyong Tino sa Magsaysay, Palawan. Halos matuklap na lahat ng bubong ng isang gymnasium sa Barangay Los Angeles, Magsaysay. Dulot ito ng malalakas na hangin na dala ng Bagyong Tino at sinabayan pa ng malalakas na pag-ulan. Kasalukuyang nakataas ang signal number 3 sa naturang lugar dahil sa Bagyong Tino. Naranasan din naman ang hagupit ng Bagyong Tino, Dumangas, Iloilo. Malalakas na hangin at ulan ang naranasan sa Barangay Pulao, Dumagas, Iloilo, bunsod ng paghagupit ng Bagyong Tino. Samantala, narito ang ating detalyadong balita tungkol sa Typhoon Tino. Naitala ang bilang ng mga nasawi sa lugar ng Cebu. Mga kababayan, patuloy po tayong sumabaybay. Typhoon Tino, patuloy na nananalasa sa bahagi ng Palawan matapos hagupitin ang Visayas. 48 na ang kumpirmadong nasawi sa Cebu. Samantala, isang panibagong sama ng panahon na tatawaging Bagyong Uwan, posibleng maging isang super typhoon sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, November 5, 2025, nananatiling malakas ang Typhoon Tino o international name na Kalmaigi na kasalukuyang nasa coastal waters ng Araceli, Palawan. Ayon sa DOST Pag-asa, may taglay itong hangin na umaabot sa 120 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 165 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour at inaasahang tatawid sa Hilagang Palawan ngayong umaga bago tuluyang lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi o kaya bukas ng madaling araw. At dahil dyan, nakataas pa rin ang ating Tropical Cyclone Wind Signal, Signal number 4, na mayroong typhoon force winds na umaabot sa 118 to 184 km per hour. Mayroong significant to severe threat to life and property. Narito ang mga lugar na nakapaloob sa signal number 4 sa northernmost Palawan, kabilang dito ang El Nido, Taytay, Araceli, Calamian at Cuyo Island. Ibig sabihin, posible ang typhoon force winds at storm surge na higit sa 3 metro ang taas. Signal number 3 naman sa Northern Palawan na storm force wind na may lakas na hangin na 89 to 117 km per hour. May moderate to significant threat to life and property. Signal number 2 naman na mayroong gale force wind na aabot sa 62 to 88 km per hour. Minor to moderate threat to life and property. Sa bahagi ng Mindoro, Antique at Aklan, southern portion of Occidental Mindoro, southern portion of Oriental Mindoro, central portion of Palawan including Cagayan Silio Island, Antique including Kaluya Island, northwest most portion of Aklan. Habang signal number 1 naman sa ibang bahagi ng Visayas at Mimaropa na mayroong strong wind na aabot sa 39 to 61 km per hour. Minimal to minor threat to life and property sa rest of Occidental Mindoro including Lubang Island, rest of Oriental Mindoro, Romblon, southern portion of Palawan including Calayan Island, rest of Baclan, Capiz, Iloilo, Guimaras, western portion of Negros Occidental. Mga kababayan, ang Bagyong Tino ay napakalawak na bagyo. Humigit kumulang sa 300 kilometro mula sa gitna ang sakop ng malalakas na hangin nito. Halos buong bansa ay kayang sakupin laki ng kanyang kaulapan. At kung mapapansin ninyo sa satellite image ngayong umaga, halos kalahati ng Palawan at Kalakhang Visayas ang natatakpan pa rin ng mga kapal na kaulapan. Ayon sa landfall area record sa Pag-asa, ang unang landfall nito ay sa Southern Leyte. Pangalawa naman ay sa Bourbon, Cebu. Pangatlo, Silay City, Negros Occidental. Pang-apat ay sa San Lorenzo, Guimaras. Panglima sa Iloilo City. At pang-anim na landfall nito ay naitala kagabi sa Magsaysay, Cuyo, Palawan. Mga kababayan, ang susunod na landfall area nitong Bagyong Tino ay dito sa northern portion ng Palawan bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyong Tino ay hindi ganun kalakas sa hangin kung ikukumpara sa Bagyong Odette.
pero napakalakas ang taglay nitong ulan. At kung mapapansin ninyo, ito'y klase ng bagyo na hindi huminto ang buhos. Halos 24 oras na pag-uulan na nararanasan sa mga lugar na dinadaanan nito. Kaya sumuko ang lupa, bumigay ang mga ilog at nalunod ang mga ilang kabahayan. Paalala sa ating mga kababayan, kung nasa alinman mga lugar kayo na nasa ilalim ng ating tropical cyclone wind signal, huwag na lumabas, isecure na ninyo ang inyong bubong, alagang hayop at mahalagang dokumento. Kung malapit sa dagat, lumikas ng maaga. At dahil dyan, narito ang ating heavy rainfall outlook. Ngayong buong araw, November 5, 200 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Palawan at Antique. 100 to 200 mm naman sa lugar ng Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Mindoro at Romblon. 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa Cebu, Bohol, Masbate, Camarines Province, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte. Bukas naman ng gabi, November 6, 100 to 200 mm na dami ng ulan o buhos ng ulan sa bandang Palawan. 50 to 100 mm naman na dami ng ulan o buhos ng ulan sa lugar ng Mindoro at Antique. Ang mga lugar na paulit-ulit na binabaha ay kailangan maging handa. Minsan hindi pa umaabot ang ulan pero puno na ang lupa. Yan ang dahilan kung bakit bigla na lang merong flash flood kahit mahina ang pag-uulan. At para sa ating storm surge warning o daluyong, sobrang taas po ng risk na kayong umabot sa 3 metro ang taas ng mga karagatan, lalo na sa lugar ng Palawan. Moderate risk naman na mayroong 2.1 to 3 meters ang taas ng dagat o alon sa lugar ng Occidental Mindoro at Palawan. Low to moderate seas naman na may alon ng 1.2 hanggang 2 meters sa lugar ng Antique at Oriental Mindoro. Ito po ang ating advice, iwasan ang baybayin o breakwaters area. Kansilahin muna ang pangingisda at paglalayag. Lumipat sa ligtas na evacuation area kung malapit kayo sa dagat. Minsan kasi ang tahimik na dagat ay pinakamapanganib kasi yan ang sinyalis ng storm surge. Huwag hintaying makita pa ang tubig na papasok bago kumilos o lisanin ang lugar. At sa kasalukuyang wind gas and sea condition sa ilang bahagi ng bansa na dulot mula sa hanging amihan at shoreline kasama ang epekto ng bagyong Tino, makakaranas sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Bicol, Mimaropa, Visayas at bahagi ng Mindanao. Ang sea condition ay abot sa 6 meters sa Northern Palawan, Calamian at Cuyo Island. 5 meters naman sa Antique at Aklan, 4.5 meters naman sa Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. Ipagpaliban ang biyahe sa karagatan sa mga nabanggit na lugar dahil tuloy or naapektuhan sa sama ng panahon dulot ng bagyong Tino. Mga kababayan, narito ang sitwasyon ngayon sa Visayas. Sa Cebu Province, idineklara na ang state of calamity matapos ang matinding hagupit ng bagyong Tino sa Mandawi City. Lagpas tao ang baha UN Avenue. Sa Liliuan, Cebu, nagmistulang ilog ang mga kalsada sa Villa Azelia, Barangay Kutkot, habang sa Talisay City naman, baha rin sa San Pilo Village, Barangay Dumlog. Ayon sa mga ulat mula sa Local Governments Unit o LGU, 48 na po ang kumpirmadong patay. Karamihan ay mula sa flash flood at pagguho ng lupa. Mga kababayan, sa Cebu, Leyte at Negros Occidental, ang bagyong ito ay hindi lamang hangin kundi ulan ang tunay na panganib. Mga kababayan, 48 na patay sa iba't ibang bayan dahil sa malawakang pagbaha sa province of Cebu na kung saan idineklara na ang state of calamity. Sa sitio Isla Verde, Talisay City, halos inanod ang buong barangay dahil sa tindi ng baha. Ang bagyong Odette was a wind event, habang ang bagyong Tino naman was an all about the rain. Ang aral dito mga kababayan, hindi laging hangin ang nakamamatay, minsan ay ulan. Ang bagyo ay hindi dapat sukatin sa lakas ng hangin kundi sa lawak ng epekto nito. Samantala, meron tayong next threat o susunod na banta ng panahon o bagyo na tinatawag nating tropical storm bagyong Uwan o may international na po itong Fong Wong. So weather forecast ng ECMWF, GFS o Global Forecasting System at DeepMind pare-parehong nagpapakita ng isang malakas na sistemang namumuo sa south of Guam na maaring maging isang super typhoon paglapit sa silangang Luzon. Possible track nito ay maaring maglandfall sa Isabela, Cagayan at Aurora.
late next week. At merong itong intensity na maari mag-isang super typhoon level based on sa early guidance. Ang tanong ng marami, tatama ba sa atin? Sa ngayon mukhang may posibilidad na direct hit scenario dahil sa matibay ang rain sa north kaya hindi ito basta liliko. Pero tandaan, forecast pa lamang ito, mababago pa habang lumalapit o nadadagdagan ng mga araw. Ayon sa Google DeepMind model, bagong forecasting system na mataas ang accuracy, noong October 27 pa lamang halos tumugma ang forecast track nitong bagyong Tino. Ngunit kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, ang kalikasan ay mas malakas pa rin. Kaya laging pag-asa ang pangunahing basihan ng ating mga ulat. At sa ibang senaryo, mula sa Pacific Ocean sa silangan ng Guam, isang aktibong low pressure area na tinatawag ng JMA o Japan Meteorological Agency bilang isang tropical depression 90W. Ang inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa pagitan ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga between November 7 to November 8. Pagpasok nito ay papangalanan na nga natin itong bagyong Uwan o Fong Wong, ang ika-21 bagyo ngayong taong 2025 at ikalawang bagyo naman ngayong buwan ng Nobyembre. Base nga ito sa Google DeepMind Weather Lab at ECMWF, European Center Medium Range Weather Forecast at GFS o Global Forecast System, mataas ang posibilidad na ito'y magiging isang super typhoon bago tumama sa Luzon. 3 posibleng landfall points na nakikita ngayon ang Babuyan Island, Kasiguran, Aurora at Palanan, Isabela. Pero gaya nga sinabi, ito ay preliminary forecast pa lamang. Posible pang magbago ang track at intensity depende sa galaw ng rains sa hilaga. Kaya hindi ito para katakutan, ito ay para paghandaan na. Kung matatandaan natin, parehong petsa noong November 2021 na nalasa rin ang bagyong Odette na nag-iwan ng malaking pinsala sa Visayas. At ngayong taon, tila inuulit muli ng kalikasan ang paalala. Ang kahandaan ay buhay. Mula noon hanggang ngayon, patuloy ang ating laban sa mga bagyong nagbabago dahil sa climate shift o climate change. Kaya natin ang ating patuloy na paalala o safety reminders, manatiling nasa ligtas na lugar lalo na kung malapit sa baybayin ng ilog, i-charge na ang inyong mga cellphone at power banks, ihanda ang mga emergency kit, may tubig, flashlight, first aid at mahalagang dokumento. I-monitor lamang ang mga opisyal na ulat gaya ng DOST Pag-asa at local government units. Sa mga motorista, iwasan munang bumiyahe sa mga lugar na binabaha. At narito ang ating paalala na Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng unos, tandaan po natin ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating pananampalataya. Habang bumabangon ang Cebu at Visayas, patuloy nating ipagdasal ang bawat pamilya na nasalanta ng bagyong Tino. Kasabay doon, patuloy din po nating ipagdasal ang mga kasalukuyang nakararanas ng malalakas na pag-uulan at hangin dulot ng bagyong Tino, partikular dito sa lugar ng Palawan. Mga kababayan, patuloy po tayo mag-ingat, magtulungan sa panahon ng ganitong sitwasyon ng ating kalagayan sa ating bansa dulot ng malakas na bagyo. At yan ang kabuoang ulat, mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Si Typhoon Tino ay kasalukuyang nasa Palawan na at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras at anumang oras ay maglalandfall na naman ito sa ika-7 pagkakataon. Nag-iwan ito ng malawakang pagbaha sa Visayas, partikular sa Cebu, na kung saan 48 ang naitalang nasawi. Habang tayo ay patuloy na bumabangon, meron na namang isang panibagong bagyo na nabubuo mula sa Guam na tinatawag nating Tropical Depression 90W. At kung ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ay tatawagin naman itong bagyong Uwan. Ang posibleng ikalawang bagyong papasok sa buwan ng Nobyembre at ika-21 bagyo naman para sa taong 2025. At may posibilidad na posibleng maging isang super typhoon sa mga susunod na linggo. Ang pinakamainam gawin natin ngayon ang lubusang paghahanda, hindi para ito matakot, kundi maghanda na para sa kaligtasan ng ating pamilya at ng sarili. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating channel Pilipinas Weather Ngayon. Sa patuloy na pag-update sa kalagayan ng panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe.
ang ating channel. Magkita-kita po tayo uli sa mga susunod na ulat, weather update ng ating panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon, lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto, ingat tayong lahat.